Pare, nang mamatay si Lola, sa akin ipinamana yung kwarto niya. Praktikal lang naman ang dahilan. Call center agent ako, panggabi ang trabaho, at malaking tulong sa budget kung hindi na ako magrerenta. Simple lang yung kwarto, isang lumang kama, isang maliit na tukador, at yung dambuhalang aparador na gawa sa Nara. Sabi ni Mama, mas matanda pa raw sa kanya yung aparador na yon. Sa unang gabi ko roon, pagod na pagod ako galing sa shift. Humiga agad ako. Sa kalagitnaan ng tulog ko, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Yung tipo ng katahimikan na may bigat. Tumingin ako sa paligid. Ang tanging hiwanag ay galing sa buwan na tumatagos sa bintana. Tapos, narinig ko. Maya! Mahina lang. Boses ng matanda. Boses ni Lola. Galing sa direksyon ng aparador. Napabangon ako. Kinilabutan. Pero pinakalma ko ang sarili ko. Sabi ko sa isip ko, guni-guni lang yan. Epekto ng pagod at pagluluksa. Natural lang nahanap-hanapin ko siya. Pinilit kong matulog ulit. Pero bago ako makapikit, narinig ko na naman. Mas malinaw ngayon. Apo! Hindi na ako gumalaw. Nagtalukbong ako ng kumot at nagdasal hanggang sa makatulog ako sa pagod. Kinabukasan, pinilit kong kalimutan. Guni-guni lang talaga. Imposibleng mangyari yun. Ang mga patay ay hindi na nagsasalita. Yun ang alam ko. Yun ang gusto kong paniwalaan. Pero pagdating ng gabi, alam kong kailangan kong harapin ulit ang katahimikan ng kwarto at yung aparador na nakatayo sa sulok na parang isang maitim na kabaong. Gabi-gabi, pareho ang nangyayari. Sa oras na mamamatay na ang lahat ng ilaw sa bahay at ang tanging gising na langay ako, magsisimula na siya. Maya, apo ko. Ang boses ni Lola, mahinahon at malambing. Hindi na ako gaanong nakatatakot. Sa katunayan, medyo nakakampante pa na. Para bang binabantayan niya ako. Naging isang lihim na ritual na namin yon. Dahil sa boses niya, nagsimula kong alalahanin ang mga huling taon ni Lola. Naalala ko, naging paladasal siya. Sobrang paladasal. Pero hindi yung ordinaryong rosaryo lang. May mga dasal siyang binubulong sa Latin na hindi namin maintindihan. Palagi siyang may sinusunog na mga dahon, laurel at romero, sabi niya. At pinapausukan niya ang buong bahay, lalo na ang kwarto niya. At yung aparador, palagi yung nakakandado. Naalala ko isang beses, tinanong ko siya kung bakit. Para hindi makalabas, apo. Sagot niya. Ang alin po, Lola? Yung mga gamit niyo? Tanong ko, natatawa. Pero hindi siya ngumiti. Seryoso ang mukha niya. Hindi. Yung mga alaala. Noon, akala ko ulyanin na siya. Parte ng pagtanda. Pero ngayon, habang nakahiga ako sa kama niya at pinakikinggan ng boses niya mula sa loob ng aparador, parang nagkakaroon ng ibang kahulugan ng lahat. Yung mga dasal niya, hindi para sa kaligtasan ng kaluluwa niya. Parang mga orasyon para ikulong ang isang bagay. Yung mga sinusunog niyang dahon, hindi para pampaswerte, pangkontra. At yung kandado, hindi para walang maapasok, para walang makalabas. Nagbago ang tono. Dati, pangalan ko lang. Ngayon may utos na. Gabi-gabi yun ang naririnig ko. Isang pakiusap. Parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Sinubukan kong baliwalain. Pero mahirap. Yung boses ni Lola, puno ng pighati. Para siyang isang ibon na nakakulong sa hawla. Naaawa ko. Kahit alam kong imposible, isang parte ng isip ko ang nagsasabing, paano kung totoo? Paano kung natrap ang kaluluwa niya sa loob? Kasabay ng pagbabago ng boses ay ang pagbabago ng amoy.
Dati, ang kwarto ay amoy naptalina at lumang damit. Ngayon tuwing gabi may sumisingaw mula sa aparador. Isang kakaibang amoy. Matamis parang bulaklak ng sampagita at ilong-ilang. Pero may halong something else. Isang bagay na medyo malansa na parang nabubulok na prutas. Nakakaakit pero nakakaduwal. Isang gabi, hindi ko na natiis. Bumangon ako at lumapit sa aparador. Idinikit ko ang tengaro sa pinto nitong Nara. "Lola," bulong ko. Biglang tumigil ang boses. Pero narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa loob. Parang kuko na kumakaskas sa kahoy. Dahan-dahan, paulit-ulit. "Buksan mo, apo," bulong ng boses ngayon na inasa tapat na ng taing ako. Sa kabilang bahagi ng pinto. "May ibibigay ako sa iyo. Isang regalo. Ang lahat ng gusto mo." Napaurong ako, nanlalamig ang buong katawan. Hindi na yun ang boses ng lola ko na puno ng pigati. May ibang tono na. Isang bagay na mapansukso. Isang bagay na mapanlinlang. At gutom. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ko yung alok. Ang lahat ng gusto mo. Anong ibig sabihin nun? Pagod na ako sa trabaho ko. Pagod na ako sa buhay na sakto lang. Isang parte ko, yung parte na desperado, ay gustong maniwala. Kailangan kong buksan ang aparador, hindi na dahil sa awa, kundi dahil sa isang morbid na kuryosidad. Hinalungkat ko ang buong kwarto, ang mga lumang kahon, ang mga wallet ni Lola, ang mga bulsa ng kanyang mga damit. Walang susi. Tinanong ko si Mama, "Ma, nasan yung susi ng aparador ni Lola?" Napakunot ang noon ni Mama. "Naka, matagal nang wala yan. Sabi ng lola mo, tinapon daw niya sa ilog. Ayaw na raw niyang mabuksan yan kahit kailan." Tumingin siya sa akin, may pag-aalala. "Bakit? Huwag mong sabihing papakialaman mo pa yan, ha? Hayaan mo na lang nakasara yan, Maya." Lalo akong hindi mapakali. Bakit ayaw ni Mama na buksan ko? May alam ba siya? Naalala ko ang mga chismis noong burol ni Lola. Yung mga pinsan ni Mama nagbubulungan. Sa wakas, makakapagpahinga na si Tia Ines, sabi ng isa. Sana matahimik na rin yung kasama niya. Huwag kang maingay, baka may makarinig, saway ng isa pa. Noon, binalewala ko yun. Akala ko mga kwentong kutsero lang. Pero ngayon, bumalik ako sa kwarto. Tinitignan ko ang aparador. Isang malaking kahon ng mga sikreto. Isang baul ng mga kasalanan. At sa loob, isang boses na nangangako ng lahat. Pero ang tanging gusto lang ay makalaya. Determinado na ako. Kung walang susi, hahanap ako ng ibang paraan para buksan ito. Hindi ko na hinintay ang gabi. Kumuha ako ng screwdriver at martilyo mula sa toolbox ni Papa. Habang wala si Mama sa bahay, sinubukan kong sirain ang kandado ng aparador. Luma na yung mekanismo. Sa ilang malalakas na pukpok at pagpihit, bumigay ito. Bumukas ang pinto sa isang malakas na lagitik. Sumalubong sa akin yung matamis at malansang amoy. Mas matindi ngayon. At ang laman, wala namang kakaiba. Mga lumang bestida ni Lola. Mga nakatubing kumot na amoy naftalina. Isang kahon ng mga lumang litrato. Medyo na-disappoint ako. Eto na yun. Eto na yung pinagkakaguluhan. Isinara ko na sana ang pinto nang may mapansin ako. Sa loob ng pinto, sa kaliwang bahagi, may mga marka, mga gasgas. Hinawakan ko. Malalalim, parang ginamitan ng isang matulis na bagay. Pero hindi pantay-pantay. Parang mga kuko. Mahahaba at desperado mga kalmot na nanggaling sa loob na para bang may isang bagay na nagpupumilit na makalabas. Hindi ito gawa ng tao. Ang direksyon ng mga gasgas, lahat palabas. Bigla akong binalot ng takot na mas matindi pa kaysa sa naramdaman ko dati.
Ang boses? Hindi yun kaluluwa ni Lola na natrap. Yung kinukulong pala ni Lola ang nagpapangkap na siya. Yung kinukulong niya ang gustong-gustong makalaya. Napaatras ako, napasandal sa pader. Tinignan ko ang loob ng aparador. Parang biglang dumilim ang sulok na yun. Parang hindi na lang yun isang lalagyan ng damit. Para na itong isang lungga, isang pugad. At sa pagbukas ko ng pinto, pakiramdam ko, pinalaya ko kung ano man ang naninirahan sa loob nito. At ngayon, nagugutom ito. Nanginginig, kinuha ko yung kahon ng mga litrato mula sa loob ng aparador. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong maintindihan kung ano ang kinatatakutan ni Lola. Umupo ako sa kama at sinimulang tignan ang mga lumang litrato. Mga larawan niya nung dalaga. Maganda si Lola, morena, malalaki ang mata, at palaging seryoso ang ngiti. May isang litrato na nakakuha ng atensyon ko. Si Lola, noong mga 20 anyos siguro, nakatayo sa tabi ng aparador. Yung aparador na nasa kwarto ngayon. Bagong-bago pa tignan. Makintab ang barnis. Nakasuot si Lola ng magandang bestida. Tinitigan ko ang litrato. Parang may mali. Pinakatitigan ko pa. Tapos nakita ko. Sa salamin ng aparador, meron itong salamin sa gitnang pinto noon. Nakikita ang refleksyon niya. Pero ang refleksyon, iba. Sa litrato, si Lola ay may bahagyang ngiti. Pero ang refleksyon niya, nakangisi. Isang malapad at tusong ngisi na hindi umaabot sa mga mata. At ang mga mata ng refleksyon niya ay purong itim. Walang puti, walang buhay. At sa tabi ng refleksyon ni Lola, may isa pang figura. Isang anino. Ang anino ng isang matangkad at payat na lalaki na nakatayo sa tabi niya na para bang nakaakbay. Pero pagtingin ko sa totoong parte ng litrato, si Lola lang ang nandoon. Walang ibang tao. Ang anino ay nasa refleksyon lang. Parang may bumagsak sa sikmura ko. Hindi ito ordinaryong aparador at hindi ordinaryong babae si Lola. May kasunduan, may pact. Yung aparador ang naging saksi o baka yung aparador mismo ang kabilang partido. At yung anino sa refleksyon, yun ang hinihintay kong magpakita. Dala ang litrato. Pinuntahan ko si Mama sa kusina. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Inilapag ko sa mesa. Ma, ano to? Anong meron kay Lola at sa aparador na to? Nang makita ni Mama ang litrato, namutla siya. Napaupo siya at napahawak sa kanyang dibdib. San mo to nahanap? Binuksan mo ano? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong bubuksan. Kailangan kong malaman, giit ko. Gabi-gabi may naririnig ako at ngayon alam kong hindi si Lola yun. Umiyak si Mama at sa pagitan ng mga higbi, ikinwento niya ang lahat. Ang totoong kwento, sabi nga nila. Ang lola ng lola ko, great-grandmother ko, ay isang kilalang maganda sa bayan nila. Ngulid baog daw ito, hindi magkaanak. Ang aparador ay mana pa niya sa kanyang mga ninuno. Sabi-sabi, may naninirahang isang makapangyarihang engkanto o espiritu sa loob nito. Isang naniningil na kayang magbigay ng kahit anong hiling kapalit ng isang bagay. Sa desperasyon ng lola ko na magkaroon ng anak, gumawa siya ng kasunduan. Isang anak kapalit ng serbisyo. Ang serbisyo, ang pinakamagandang babae sa bawat henerasyon ng kanilang lahi ay kailaang samahan ang engkanto sa loob.
Hindi bilang asawa, kundi bilang palamuti. Isang buhay na manika na magbibigay dito ng lakas at aliw. Ang Lola Ines ko ang napili sa kanyang henerasyon. Pero lumaban siya. Hindi niya tinanggap. Ginamit niya ang buong buhay niya para labanan ng sumpa. Ang mga dasal, ang mga pangkontra, ang pagkakandado sa aparador, lahat yon ay para pigilan ang engkanto na makuha siya at naipasa ang sumpa sa susunod. Kay Mama o kung hindi, sa akin. Kaya ayaw niyang mag-ayos. Kaya niya pinapapangit ang sarili niya nung tumatanda na siya para hindi siya magustuhan ng nilalang sa loob. Pero sa pagkamatay niya, nawala na ang bantay. At ngayon, ikaw ang sinisingil niya, Maya. Ikaw ang pinakamaganda sa henerasyon mo. Ikaw ang gusto niyang maging bagong palamuti. Ngayong bukas ng aparador, hindi na kailangang magpanggap ng nilalang sa loob. Nagbago na ang lahat. Hindi na lang boses ni Lola ang naririnig ko. Minsan, boses ng isang lalaki. Malambing, malalim, at nangangakit. Parang musika. Kinakantahan niya ako ng mga kundiman na hindi ko pa naririnig. Halika na, Maya. Bulong nito tuwing gabi. Pagod ka na, hindi ba? Pagod ka na sa trabaho, sa mundo. Dito sa loob, walang pagod, walang problema. Dito, reyna ka. At yung amoy, mas lalong tumindi. Amoy ng mga bulaklak na hindi tumutubo sa mundo natin. Amoy ng pangako. Ang pinakamatindi, nag-umpisa nang magbago ang itsura ng loob ng aparador. Dati, mga lumang damit lang. Ngayon, kapag sumisilip ako, parang mas malalim ito. Parang hindi na yan ang likod ng kahoy. Minsan, sa gitna ng kadiliman, may nakikita akong mga kumukislap na ilaw, parang mga alitap-tap. Minsan, may nakikita akong mga kulay na imposible. Mga kulay na hindi ko kayang pangalanan. Isang gabi, may nakita akong hardin. Isang hardin sa loob ng aparador. Puno ng mga halamang kumikinang at mga bulaklak na gawa sa kristal. At sa gitna ng hardin, may isang anino ng lalaki na nakatayo. Kumakaway sa akin, yung anino mula sa litrato. Nagsimula na akong hindi matulog. Nagsimula na akong hindi kumain. Ang buong isip ko, nakatutok na lang sa mga pangako at sa mundong ipinapakita niya. Ang mundo sa labas, ang trabaho ko, ang pamilya ko, parang nawalan na ng kulay kumpara sa hiwagang nasa loob ng aparador. Alam kong patibong ito, pero Diyos ko, napakaganda nitong patibong. Dumating ang gabi na hindi ko na kinaya. Isang linggo na akong walang tulog. Para na akong kalansay na naglalakad. Tinanggalan ako ni Mama ng susi sa kwarto, pero wala na ring saysay. Bukas na ang aparador. Bukas na ang pinto sa ibang mundo. Maya, Apo! Narinig ko ang boses ni Lola. Bumalik ang boses niya. Miss na kita. Halika, samahan mo ako dito. Nag-aaya ang kaibigan ko. Papakilala kita. Umiyak ako. Yung pagod, yung lungkot, yung pagnanais na makasama ulit si Lola. Nagsama-sama lahat. Ito na siguro ang kabaliwan. Bumangon ako mula sa kama at dahan-dahang lumapit sa aparador. Ang hardin sa loob ay mas maliwanag kesa dati. Ang mga bulaklak na kristal ay tumutunog na parang mga wind chimes. Nakatayo doon ang anino at sa tabi nito ang isang figura na kamukha ni Lola, nakangiti at kumakaway. Halika na, sabi ng boses lalaki na ngayon ay parang nanggagaling sa lahat ng sulok ng kwarto.
Hawakan mo lang ang kamay niya. Itinaas ko ang kamay ko. Ang imahe ni Lola sa loob ay itinaas din ang kamay niya. Dahan-dahan kong inabot ito. Sa sandaling maglapat ang dulo ng mga daliri ko sa ibabaw ng makintab na kahoy ng aparador, naramdaman ko ito. Isang puwersa. Isang malamig na enerhiya na humihila sa akin papasok. Hindi ako lumaban. Pumikit na lang ako. Ang amoy ng yilang-yilang at nabubulok na prutas ay linamon ang buong pagkatao ko. Ang mga tunog ng tunay na mundo, ang tahol ng aso sa labas, ang ugong ng electric fan ay unti-unting humina at nawala. Ang huli kong naramdaman ay ang pagyakap sa akin ng malamig na kadiliman. Lumipas ang 2 linggo. Ayon kay Mama, hindi na raw ako lumabas ng kwarto. Isang araw, pag-uwi niya galing palengke, nakakandado na raw ang pinto ng kwarto mula sa loob. Araw-araw, kumakatok siya. Araw-araw, nagmamakaawa siyang buksan ko. "Maya! Anak! Buksan mo to! Mag-usap tayo!" Sigaw niya isang umaga. Umiiyak na naman sa labas ng pinto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may sumagot mula sa loob. "Okay lang po ako, Ma," sabi ng boses ko. Kalmado, payapa. "Huwag na po kayong mag-alala. Masaya po kami dito ni Lola." Natahimik si Mama. Yung boses ko raw. Pero hindi. May mali. Medyo matinis, medyo mabagal, at sa dulo ng bawat salita, may mahinang himig. Parang isang alingawngaw na hindi dapat nandoon. Parang 2 boses na nagsasalita ng sabay. Napaluhod si Mama sa harap ng pinto. Natatalo. At habang umiiyak siya, may naamoy siyang sumisingaw mula sa ilalim ng pinto. Isang pamilyar na amoy. Matamis, parang bulaklak ng sampagita at ilang-ilang. Pagkatapos, may narinig siyang isang tunog na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ang tunog ng isang lumang susi na ipinipihit sa kandado mula sa loob, at ang mahinang lagatig ng pagsasara ng isang lumang aparador.